Hello Cancer, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. One more. Cancer, nakikita sa iyong near past na nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng mga pagbabago lalong-lalo na sa iyong pinansyal. Maaaring yung iba sa inyo ay nakabayad na sa mga pinagkakautangan. Pagpapatawad din ay nakikita, pagtanggap, pagle-let go at pagkakaroon ng improvement. Nagkaroon din ng mga problema sa relasyon. Yung iba sa inyo nakaramdam na ikaw ay na-stuck sa iyong kalagayan o sa iyong sitwasyon, lalong-lalo na sa usaping karir. At para naman sa kalusugan, ang iyong mga idinadaing marahil ay nagkaroon na ng improvement. Nakaranas ka rin ng anxiety, takot at mga insecurity, ang mga ilusyon o mga imahinasyon dahil sa mga pinagdaanan mo sa pagkakaroon ng stress, naging pabago-bago ang iyong mood, Cancer. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. At maaaring yung iba sa inyo ay naging padalos-dalos ang mga desisyon. May mga inaasahan ka na gusto mong mangyari na hindi naging malinaw dahil sa mga argumento o mga disagreement, mga pagtatalo-talo, hindi nagkaroon ng pagkakaisa. Kung sa sports naman, nagkahiwa-hiwalay, hindi nagkaroon ng teamwork. Kaya naman nakikita ang frustration, irritation, lack of control. Yung iba sa inyo nakaramdam ng pagod, betrayal, backstabbing, mga kaaway, pagiging martir, kakulangan ng atensyon, nawala ng trabaho, maaaring nag-away-away dahil sa mga chismis. Nakikita dito ang pagkainis. Yung iba naman sa inyo dahil sa daming trabaho, ipinus mo ang iyong sarili na matapos ito, kaya naman sobrang pagod ang nararamdaman mo. Hindi rin maganda para sa mga may business ang naranasan dahil maaaring nagkaroon ng mga pagkalugi. Pagkakamali sa mga ginawang desisyon kaya nagkaroon ng problema sa pinansyal. Maaaring yung iba sa inyo ay nakipagsapalaran sa pagsusugal. Dahil dyan, ito ang iyong kasulukuyan. Nakikita pa rin dito na nagdadalawang isip ka o nahihirapan ka mag-let go. Hindi mo malaman kung alin direction ang iyong pipiliin. Maaaring may kailangan kang i-release o i-let go. Dahil nakikita dito na hindi ka nagiging masaya. Nakakaramdam ka muli ng pagka-trap sa isang sitwasyon. Maaaring natatrap ka sa iyong mga iniisip, sa iyong mga ini-imagine. Kaya nakikita dito yung walang kasiguraduhan o hindi mo pa alam kung ano ang gusto mo talagang mangyari. Dahil dyan nagpapabago-bago ka ng mga plano. Kaya naman sinasabi dito na bigyan mo ng time ang iyong sarili and just relax, Cancer. Nakikita rin dito ang pagkakaroon ng selebrasyon. Maaaring magkita-kita kayo ng iyong mga kaibigan, ng iyong pamilya na matagal mo nang hindi nakikita. Pinag-iingat ka sa pakikipagsapalaran. Malaking pera ang maaaring mawala, Cancer. Dahil nakikita dito sa iyong sitwasyon ang mga unexpected changes. At para sa mga nasa ibang bansa, umiwas na gumawa ng hindi maganda dahil maaari kang mapauwi o maaaring tapusin na ang iyong kontrata. Kaya maging maingat, Cancer. Patuloy na makakaranas ng mga pagtatalo-talo o mga away, lalong-lalo na sa relasyon o sa pamilya. Maaaring makaramdam ng insecurity o maaaring ikaw ang kainggitan. Patuloy kang magiging mahigpit sa paghawak ng iyong pera. Magtatalo-talo dahil sa mga material na bagay. At nakikita rin dito na maaaring yung iba sa inyo ay makaranas na magpakasal, hindi dahil sa pagmamahal. Maaaring yung iba sa inyo ay magiging practical. Bagamat yung iba sa inyo hindi pa ready sa mga commitment. Parang gusto mo lang na may karelasyon pero hanggang doon lang muna. Nakikita rin dito yung hindi pagiging matibay ng iyong trabaho o hindi pagiging matibay ng iyong pinapasukang kumpanya. Maaaring ito ay magsara. Cancer, yung iba sa inyo nakapokus sa mga material na bagay.
kaya naman hindi maramdaman ang kakontentuhan. Ang dahang man ay reverse, ang Seven of Cups pa ay naandito. Sinasabi dito, Cancer, na baka maaaring may dapat kang baguhin sa iyong inuugali. Para magkaroon ng liwanag, makapagdesisyon ka para malaman mo kung aling direction talaga ang pipiliin mo. King of Cups na reverse at ang Ten of Swords. Ito na yung Ten of Swords. Maaaring magbago ang iyong pag-uugali. Maaaring maging unkind ka na, uncaring, cold, moody, unbalanced, controlling. Magiging rude ka pa. Ang pagiging emotional, pagiging sensitive, lack of emotional maturity. O maaaring Cancer sa buhay mo ay merong nagdidikta sa iyo. Maaaring dumedepende ka sa taong iyon. Nagiging dahilan ng iyong pagkalito. Kaya maaaring nawawalan ka ng pagdidesisyon para sa iyong sarili. Hinahayaan mo yung ibang tao ang magdesisyon. Kung nakakaranas ka ng mga ganyan, pahalagahan mo ang iyong sariling kakayahan. Kaya kung hindi ikaw yung controlling, maaaring ikaw ang nakokontrol, naaabuso. Dahil ang King of Cups na reverse, kung ito ay person, gagamitin niya ang kanyang kakayahan dahil alam niya kung saan ka mahina, Cancer. Nagte-take advantage ito. Masyadong sensitive, maaaring siya ang nagiging dahilan ng iyong stress. Maaaring siya ang maging dahilan ng mga pagtatalo-talo ng iyong pamilya. Kung ganito naman ang ugali ng iyong person, hindi ka natatratong mabuti. Kung ikaw ay nabibiktima ng cheating, disloyalty, hindi mo deserve yan, Cancer. Kaya naman maging maingat yung mga single o mga nakikipag-date pa lamang. Kilalaning mabuti at huwag sasamang mag-isa, Cancer. Maaaring makakilala ka ng charming at sa unay mabait. Pero habang tumatagal magbabago ito. Makikita mo yung dark side niya. Kaya pinag-iingat ka, Cancer. At maaari yung iba sa inyo ay hindi nagiging masaya sa iyong sweldo. Kaya naman yung iba sa inyo ay patuloy na nag-iisip na nahihirapan magdesisyon kung lilipat ng ibang trabaho. Maging maingat na lamang sa iyong kasalukuyan na sitwasyon. Huwag mong ibibigay ang iyong tiwala sa mga taong alam mong hindi ka tiwa-tiwala. O yung taong mga nakikipaglapit lang sa iyo. Umiwas sa mga taong hindi maganda ang ginagawa. Lalong-lalo na sa mga laging umiinom ng alak, sa mga gumagamit ng mga ipinagbabawal. At pagdating sa iyong kalusugan, napakalaki ng epekto ng iyong pagiging negative sa iyong kalusugan. Dahil dyan, ito ang iyong near future. Nandito pa rin ang Seven of Cups. Patuloy kang makakaranas ng mga pagbabago at pagkalito. Patuloy kang mawawalan ng kontrol sa iyong sarili. Ikaw mismo ang kailangan mag-control sa iyong destiny. Kailangan magkaroon ka ng determinasyon sa iyong gustong mangyari. Don't be a passenger in your own life. Focus and take your control back para makaalis ka na sa sitwasyon na pang-aabuso. Baka maaaring kailangan mong palitan ang iyong mga paniniwala ang sinasuggest sa iyo dito, Cancer. Dahil nawawalan ka ng kakayahan, nawawalan ka ng control sa iyong sarili, nawawalan ka ng confidence sa mga nangyayari sa iyo, sa mga nagiging problema mo, kaya sobra kang nadadown. Mag-set ka ng boundaries para huwag kang maabuso ng ibang tao. At pagdating sa relasyon, kailangan mo ng patience para makita ang progress. Huwag mong hayaan na ma-pressure ka dahil sa iyong relasyon para lang mag-next level. Ang pagkakaroon ng problema sa relasyon ay kinakailangan pag-usapan at maglagay ka ng boundaries. Muli, para sa mga single, huwag masyadong magmadali. Kung ikaw ay may nagugustuhan na, kilalanin pang mabuti. Sometimes, it's better to just go with the flow. Huwag kang magpa-pressure dahil ikaw ay single. Kailangan mo maging creative. Huwag kang mag-focus sa mga negative, Cancer. At huwag kang maiinip kung ano man yung mga nangyayari sa iyong career. You need to change your attitude and start focusing on the positive. Kung hindi ka nagiging masaya, baka kinakailangan talaga ng pagbabago, Cancer. Dumadami ang iyong nagiging problema, hindi ka nagiging masaya dahil hindi mo ginagamit ang iyong pagiging creative. Sinasayang mo ang iyong mga kakayahan.
Sa financial, kung hindi magiging maayos, Cancer, magbago ng plano. Maniwala ka sa iyong kakayahan na may magagawa ka, na kaya mong mabago. Kailangan maging balanse. Huwag mong pabayaan na mawala ng spark ang inyong relasyon dahil lamang sa pagpapayaman. Kailangan maging prepared ka sa iyong near future. Pagalingin ang mga lumang sugat. Ayusin agad ang mga magiging problema. Ganon din sa iyong career. Huwag kang maboard. Huwag kang mainip. Knight of Swords na reverse. Huwag mong pabayaan na mawala ang mga magagandang opportunity sa iyo. Marahil ito yung inaasahan mong pagbabago. Kaya maging matalino, iwasang maging rude o maging sarcastic. At nakikita pa rin sa iyong near future yung taong superior, taong controlling, arugante. At yung opportunity na darating na nakikita dito, pag-isipang mabuti. Maaaring magdalawang isip ka o mag-urong sulong ka. You should be careful. Maging maingat din pagdating sa usaping pinansyal. Magkakaroon ka dito ng balita. Huwag kang magdalawang isip na magdesisyon. Okay? Alamin pa natin kung ano ang mensahe sa'yo. Okay. Nine of Fire, Cancer. Napakaganda nito. Sinasabing, don't give up. Ini-encourage ka pa niya na maniwala ka pa sa iyong kakayahan. Napakaganda nito, Cancer. Protektahan mo yung mga sinimulan mo, yung mga nasayang mong pagod, iyong effort. Dagdagan mo pa ang iyong paniniwala sa iyong abilidad. Huwag kang susuko, maging prepared ka sa mga bawat na pagsubok na dumarating sa iyong buhay. At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang naging mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. At ito ang kanyang mga mensahe, Cancer. Kung sa palagay mo ito ang kanyang mga mensahe sa iyo, i-claim mo ito, Cancer. Ito ang kanyang unang mensahe. Kasunod, at ito ang naging pagbasa mo ngayon, Cancer. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye!